What's up guys? Nabalitaan niyo na ba yan? No? Parang nangyari yan sa Iloilo yata kasi hindi ko maintindihan yung sinasabi nung guardian na in-interview kung ano paliwanag niya. Anyway, pag-usapan natin guys kasi para maintindihan ng mga bagong guardia kung paano maging emotional control, no? Emotional control sa pag-duty natin bilang security guard. Tara, pag-usapan natin. Alright guys, welcome sa Weddles TV, 14 years more or less, bilang security officer, security guard, no? So pag-uusapan natin nangyari dun dyan sa bandang Iloilo, isang security guard ay hindi niya nakapagpigil sa kanyang sarili at nabaril niya yung isang empleyado. Pero bago ang lahat guys, baka magulat kayo, mahaba buhok ko, nakasando, parang tambay, parang ingot, at hindi mukhang officer, hindi mukhang guardia, no? Baka magulat kayo kung bago ba kayo sa channel ko. Ako po ay isa na retired na po. Isa na po akong retired, hindi na po ako active na nagjo-duty. At matagal na po akong retired, hindi na siya kuan, hindi na ako nag-active sa pagjo-duty. Kaya huwag kayong magulat na ganito ang pormahan ko, no? Pero guys, ako ay naggagawa ng mga video, pointers, guidance para sa mga bagong security guard, lalo na yung mga kabataan na hindi mapahamak, no? Pumunta kayo sa channel ko, ayan. Pagkatapos pindutin nyo yung playlist, ayan yung playlist, ayan. Pag napindut nyo yung playlist guys, ayan lalabas, no? Security guard matters, no? Puntahan nyo, marami tayong video dyan. Mga pointers, gabay, guidelines, at mga kaalaman, no? Ngayon, kung gusto mo mag-imbestiga sa pagkatao ko dahil para mapatunayan mo na paniwala ba ako, baka nagpapanggap ako, o ano, marami din akong video dyan na magbigay sa inyo ng hint o gabay na sino ako. Pwede ba akong paniwalaan o hindi, no? Ako ba ay nagkukunwari, no? So, explore yung channel ko. Marami akong video dyan para magkaroon kayo ng idea kung sino ako. Ngayon, puntahan natin to. Ayan. Isang gwardiya, nagkaroon sila ng medyo agrumentum, personalan, ng isang empleyado, no? At hindi siya nakapigil ay kanyang nabaril ang isang empleyado sa Save More daw. Ako dali hindi ko inalam ang buong kwento, ang buong detalye. Gusto ko lang naman ibahagi ang tinatawag na emotional control sa duty natin, no? So, yun na nga, hindi nakapagpigil ang isang security guard ay nabaril niya isang empleyado. Ngayon guys, paliwanag ko sa inyo ha. Tayo ay gwardiya. Minsan talagang minamaliit tayo ng mga empleyado. Sinusukat ang ating mga tinatawag na ang ating pasensya. Kasi tayo yung pinupront ng company. Tayo yung pinakakontrabida sa mata ng mga empleyado, mga kliyente. Kasi ang mga kumpanya, kaya nga tayo hinire. Kasi tayo yung pambabala para yung inis sa atin, yung inis ng tao sa atin babagsak. Ngayon, kung ikaw ay hindi marunong tumantsa, magdala ng sitwasyon, marami akong video ginagawa, how to handle situation handle yan. Kung hindi ka marunong magdala niyan, ay matatawag ikaw yung masasala. Ikaw yung parang ikaw yung maiihaw sa baga. No? Kaya ikaw, gwardiya ngayon, marunong kang tinatawag na tumansya sa mga sitwasyon, no? Pero hindi natin maiwasan na may mga empleyado, kliyente na mamalitin tayo. Ilang beses ko naranasan yan, minamalit ako, tinatakot, ganon, at tinatawag na hinahamon. Palagi ko naranasan yan nung nagjo-duty ako, no? Pero yun na nga, dahil nga naintindihan ko yung tinatawag na ang ating baril, ang firearms natin is only for last option. If in case your life or life of your client endangered na. No? Endangered at yung tinatawag na nasa threatening na situation. But still, may tinatawag na evaluation of situation, no? Paggamit ng baril, no? Kunwari,
may dalang kutsilyo, no? Baril sa'yo, no? Basta mo lang barilin ba sa ulo o sa puso para lang mamatay agad yung tao? But excuse me for the words kasi hindi ko alam yung YouTube kasi medyo parang harsh ka magsalita, brutal ka magsalita, ay binibigyan nila ng kuan yung rate na kulay dilaw. Hindi ka makakakuan. Pero ako gusto kong i-harsh kasi nga para maintindihan lalo ng tao, no? So, kunwari kutsilyo, yung kaharap mo, at nag-come up ka kaagad na, oh, ito na, this is the time kasi may threat na. May kuha na, may danger na nananakwan. Babanat ka kaagad. Hindi, pwede mo namang tirahin mo na sa paa. Atras ka, no? Atras, at, di ba? Hanggat maaari, huwag ka mag-come up na, yung papatay mo yung tao. Kasi, in the end of the day, pagdating sa kuha, may kaso ka pa rin. I-hold na custodian hold ka pa rin sa police for investigation, no? Yun ang mangyayari sa iyo pag nalaman nila na yun ang tinatawag na naglumabag ka sa rules and engagement ng how to use your firearms. Magpupunta pa rin tayo sa krimen na kaso, no? Homicide pa rin ang dating natin. So kailangan ma-establish natin na kaya natin nagamit yung ating firearms because of the tinatawag na self-defense. Kasi ang gwardiya ay considered as a civilian, binigyan lang authority to hold firearms on your EOR, no? Kaya marami tayong dapat intindihin, no? Hindi porket nakahawak ka ng baril, parang ako dati nung bata-bata pa ako, nakahawak ng baril, feeling ko na. Feeling ko pulis na ako. Ang yabang ko na kasi may baril na ako. Pero hindi ganoon. Dapat maintindihan natin. O ngayon, pinaintindi ko lang muna sa inyo, no? Kasi para makuha natin. Emotional control. Doon tayo sa nangyari doon sa Iloilo, no? Isang gwardiya, karoon daw sila ng pagtatalo ng empleyado. Nagugat daw yun siguro kasi ini-escortan kasi ng mga gwardiya ang mga empleyado magtapon ng basura, no? Kaya ako dati, pag nagtatapon ng basura, hindi ako nakikipagkwentuhan sa mga empleyado. Hindi ako nakikipagbiruan. Purely trabaho ang gagawin ko. Kasi pag nakikipagbiruin ka niyan at nakikipag-close ka sa empleyado, maaari kang gawing accessories of crime. Anong accessories of crime? Pwede siyang magnakaw, kasabwat ka. No? Nangyari kasi yan doon sa ako na, ganito kasi yan, doon sa pinagdutihan namin ng mall, dollars kasi ang gamit noon. Ngayon, may mga pagkakataon kasi yung mga mayayaman kasi kadalasan doon eh. Hindi talaga nila parang wala sa baliwala sa kanila yung pera. So yung mga anak nila, yung mga anak-anak na maliit, pinaglalaruan nila yung dollars, yung pera nga, pinaglalaruan kasi minsan natatapon na o naitatabi ng mga bata. So nakikita ng gwardiya kasi siyempre kami yung nagro-robing eh. Ako nga nakita ko ng isang bungkus gano'n, no? Anyway, bawal kasi ilabas yun. Kailangan isurrender mo yun. Eh siyempre nanghihinayan ka kasi siyempre, kaya nga gwardiya tayo dahil kulang tayo sa pera. So sabik din tayo magkapera, no? So ang pinapagawa niya, nilalagay sa basura. Pagdating sa basura, ilalabas yan, tapos i-check yan ng mga gwardiya. Alam mo naman gwardiya pag nag-check yan, hindi yan toro-toro kasi basura yan eh. So ngayon, ang gagawin ng company, pinapa-escortan ng gwardiya yan. Yung siguro nangyari doon sa akuan. Ngayon sa gwardiya, procedure ng mga mall dyan, paglabas ng basura, in-escortan ng gwardiya yan. Kasi pwede kasing lagyan ng mga items yung basura. Ginagawa talaga namin din yan nung nag-duty kami. Pag may palusot kami na pa yung pera nga na nadadampot namin, nang hinayang minsan, discarding ng mga gwardiyan. Ngayon, ang kasabot mo, yung empleyado na magtatapon ng basura. No? Magtatapon ng basura, at doon, hati kayo. Para akuan lang, no? So, ako, iniiwasan ko rin talagang makipagkwentuhan kasi nga, yun na nga, maglalabasan kayo ng baho. Maglalabasan kayo ng kuhaan. Ngayon, siguro yung dalawa, nagkakaroon ng personal na nagalit. So, hamunan silang dalawa. Ikaw, anong problema mo? Ako, wala akong problema. Ikaw, ano? Ganon. So, itong si gwardiya, nadala sa, kumbaga, yung nadala sa, yung
tuya. Natuya ang tawag sa tuya. Yung ibig sabihin, sulsul ba? Yung kuan ba? Yung kinuan ka ba? Sa Tagalog, sa English, provocation. No, may content ako dyan, video provocation. So, pinuprovoke talaga tayong mga gwardiya. Sinasagad yung ating pasensya. Kasi alam nila na mayroon tayong rules na sinusunod eh. No? Pag once na lumagpas tayo sa rules na sinusunod natin, alam nila may paglalagyan tayo, matatanggal tayo sa trabaho, madidemanda tayo. Alam nila yon. Kaya tayo mga gwardiya, kailangan may alam tayo sa rules natin at the same time, may tinatawag na emotional control. Okay? So si Kuya, yung nasa gwardiya sa Iloilo, pinrobok ng empleyado, for sure yun. So, ngayon, pagka-provoke, nag-come up agad na bunutin yung kanyang firearms at pinutok niya sa empleyado, no? Hindi na lang gamitin yung binaril kasi baka kuhanin ng YouTube, no? So, pinutok niya sa empleyado at yun. At nahuli siya at kinulong siya. Okay? So maraming dahilan bakit nakakam up ng gwardiya gano'n, no? Siguro si Kuya kasi matagal na rin siyang gwardiya, no? So alam niya na ang mga bagay-bagay, no? Kahit naman sa mga video ko, walang nanonood na yung matagal na gwardiya. Hindi. Kasi ang palaging kuha nila, walang kwenta yan. Gano'n niya kasi ang mga gwardiya pag matagal na, piling ng mga gwardiya iba, alam na nila lahat. No? Kahit dalawang kampanya pa lang yung na-assign nila, alam na nila lahat, yun ang feeling ng mga gwardiya. Anyway, so ngayon si Kuya, hindi niya na-control ang kanyang emosyon. Ginamit niya yung kanyang firearm. So, kulong sa ngayon, may demanda siya, no? May demanda, kulong. So, ano ba yung emotional control? Alam mo kasi guys, ganito yan. Tulad ako, pag punong-puno ako ng problema, nangyari sa akin yan, punong-puno ako ng problema, gusto ko manabla. Kaya nga, minsan nag-come up ako na kuhanin ko rin yung commander ko dati sa sobrang injustice. Yung bang, kuhan ba, yung api ka na ba? Ganon. Yun ang kuhan eh. Doon, yun, isa yun sa mga dahilan bakit ang mga gwardiya nagka-come up ng ganon. Kasi bakit gulong-gulo yung isip na maraming problema, maraming utang, at kinuano pa yung bang tinukso upang kuhanin yung inisin ng utak ng gwardiya, no? So ganun nagka-come up, kaya nawawala tayo sa control sa emosyon natin, kaya kailangan alerto tayo, lalo na kung nasa state tayo ng tinatawag na nabubrok tayo, tulad ng mga gwardyang iniiwan ng asawa. Kaya nga nung ako ay nag-officer, tao namin ay halos 200, iba-ibang problema ang nagkukuhan sa akin, nagkikwento kayo sa akin yung mga gwardiya namin, ganito ang kalagayan nila. So hindi mawawala ang problema sa buhay natin, nagdidepende na lang kung paano natin dalhin, no? So ikaw ngayon may problema at pinrobok ka ng empleyado, pinaril mo yung empleyado, nadagdagan ang iyong problema. Magulo ang isip mo dahil marami kang pangarap na hindi pa natutupad, matanda ka na, magulo na isip mo at lalo kang nalugmok. Kaya kailangan may emotional control tayong mga gwardiya. Huwag tayo basta-basta. Sir, paano yan? Inamo na nga ako ng konsir eh. Parang nakakalalaki na eh. Bakit kailangan mo gamitan ng baril? Wala na. Naghamunan lang naman kayong dalaw na empleyado. Kung gusto mong sukatin ang iyong tapang, magsukatan kayo sa labas. Pre, gusto mo bang talagang kuhan? Kuhan tayo, sa labas. Hintayin mo ako mag-off duty ako. Gusto mo ba, pre? Ganunin mo. Pero isipin mo, kung magka-come up ka rin ng ganun, parang sukatan ng tapang, remember guys, maraming susukat ng tapang mo. Kahit anong tapang mo, maraming susukat dyan. Hindi na mawalang si Pacquiao nga na sobrang 8 division champion. Ang daming sumusukat sa tapang ni Pacquiao eh. Marami nagki-question eh. Bakit kailangan mag-come up na uniton? Emotional control. Kasi una-una, kung magsusuntukan kayo sa labas, suntukan kayo sa labas. Sa palagay mo kaya, doon matatapos yung lahat yun? Kung natalo ka, natalo ako kailangan ko mag-risback. Iuwi ko natalo yung kalaban mo, kailangan din yung rumisback, no? So ang tanong ko doon, anong pinaglalaban nyo? Gusto lang ninyo sukatin tapang nyo?
Gusto nilang sabihin, ako matapang, ako malakas. Ganun ba yun? Gusto lang ninyo patunayan ng isa't isa sa inyo. No? So, hindi dapat ganun magkamap kung hanggat maaari. No? Kasi mag-focus ka sa aim mo. Ano ba yung aim mo? Ambition mo. Na kaya ka nagwardya para kumita ng pera, para magkaroon ng sarili mong bahay or ano ba. Ang paggamit ng tapang natin ay nasa lugar. Hindi pwedeng palagi mong gamitin ng tapang. Ang ginagamit dito. Pag ginagamit mo rito, may tinatawag kang emotional control. No? Kasi tulad ni Kuya, hindi niya napigil ang kanyang emosyon. Gusto niyang, siguro may problema siya at nainis siya, nakuha niya yung empleyado. So, tanggal yung lisensya niya, makulong siya, tapos na yung karir niya bilang gwardya. Ewan ko lang kung makakabalik siya sa pagkagwardya, kung makalabas siya sa kulungan. Ngayon, kung nakukulong ka naman, ipagpalagay na nakulungan 1 taon, 2 taon, na sayang yun dun sa kulungan dahil sa mali mong desisyon sa buhay, maling desisyon na ginawa mo. No? So, kung may manunuya, mangliliit, o tutuyain ka sa trabaho mo bilang gwardya, mamalitin ka, hamonin ka, as long as hindi naman yung pride lang kasi minsan matapang ako. Isa akong warrior. Ganun ka. Ang resulta, igamitin mo yung tapang mo kung ikaw nga nandun na. Hinaharang ka na sa labas, bigla kang, parang buhay mo na ang asawa mo, anak mo, pagka kinuha na, ibang usapan na yon. Noon sabayan tayo. Pero kung kaya pa namang i-adjust, mag-adjust ka. Tulad ni Kuya. Nagka-kuhan na sila. Anong problema mo? Ikaw, anong problema mo? Ganon-ganon agad sila. Naghamunan lang sila doon. Wala na. Kung guwapo ka nga, baliwala mo lang, pre. Trabaho lang to kang kuhan. Tumagawa ka, gawin mo yung trabaho mo, gawin mo trabaho ko. Ganon lang yun. Kung dami yung dada, gusto mo, pagsapakin ko ba yung mukha mo, padurugin ko yung ilong mo Tawa-tawa ka lang. No? Dami yun. Ang tao kasing madaldal, ang tao kasing maganon yan, hindi gumagawa yan. Pero ang taong tahimik lang, titingin lang ng palalim yan ang handaan mo, sarili mo, kasi baka gawan ka ng hindi maganda. Pero yung tao ganon, ala yan, puro bunganga lang abutin yan, tabayaan mo na lang, no? So, yun ang tinatawag na emotional control natin. Ako guys, iniiwasan ko rin talaga ang makikipagtalo sa gwardya, makikipagtalastasan sa gwardya, kasi hindi ko nga alam kung na ang gwardya minsan pag puno-puno ng problema, dumagdag ka, minaliit mo yung trabaho niya, kinuan mo, baka come up nga siya, makukuha siya ng kuhan. Kasi may magulo ang isip So, tablado ka. No, tablado ka. Natabla yung buhay mo dahil gusto mong ipagyabang sarili mo na mas superior ka sa gwardya, no? Ngayon, kung ikaw naman gwardya, palagay natin, natabla mo yung tao, nagamitan mo ng baril, ang kinabukasan mo naman, sira na rin. Diba? Sira na rin kinabukasan mo, malamang kuwan ka, malamang, diba, pupunta ka na sa ibang field, hindi na gwardya. Magkukonstruction ka na, magtatanim ka ng kuwan, di ba? Kasi kahit pa paano, maganda pa rin ang trabaho ng gwardya kasi, di ba? Hindi naman ganun pagod. Lalo kung na-assign ka sa, tulad niyan, mga mall, malamig ang mall na malamig sa loob, na-assign ka sa mga building, malamig doon. So, hindi pa rin siya nakakapagod tulad ng nag-aararo ka. At ngayon, ang sweldo ng gwardya ay maintain yan hanggat hindi ka natatanggal. Maintain lang yan, kumikita ka. Kaya madali mong abutin kung ano yung pangarap mo. Gusto mong magtayo ng bahay sarili mo, magbuo ka ng pamilya mo sa pag-gwardya. Madali mo siyang ma-establish sa sarili mo. Kasi nga, tuloy-tuloy ang kita ng security guard. No? Kung may emotional control ka, pero kung wala kang emotional control, anong mangyayari? Magdadala ka sa challenges ng kapaligiran mo, no? Tulad ako, nung nag-officer ako, ang daming nagcha-challenge sa akin ng mga tauhan kasi yung puro lalaki pa naman tayo halos doon sa trabaho, di ba? Pagka pwede kang yung ibang gwardya, yung lalo na kung bagong officer ka, titingnan ka mula ulang ka pa kakayanin kaya ako to, ganun. No, ako naman
Well, sabi ko, wag dito. Wag dito kasi may pamilya ako, may trabaho ako. Kung gusto mo ng kuhan, bahala ka. Abangan mo ako sa labas, doon mo ako hamunin. Ginaganon ko lang yung mga tauhan ko. Pero isa kong officer namin, sinuntok talaga sa doon sa duty. No? Sinuntok at bilib ako sa emotional control ng aking kasamang officer. Sinuntok siya kasi nga hindi niya pina-duty dahil amol alak. Nagalit ngayon yung gwardiya kasi nga nagpagod na raw siyang gumising, hindi naman siya gising. Nangamoy lang siya kasi nga siguro daming inom, tapos kulang sa tulog, naligo, pumasok, naamoy niya, amoy chikos. Ginawang big deal ng officer, huwag ka muna mag-duty. Sa second shift ka na mag-duty, nagalit. Ngayon, sinapak siya. Hindi niya pinatulan, guys. Pero ako, hindi na. Sisindi na yung galit ko nung kung sasapakin mo ako, kahit saan mo ako, kunwari, naka-duty ako, hindi. Anong emotional control yung ginagawa mo? Sinapak mo na ako, anong emotional control? Sabayan na tayo, ibang usapan na yon, no? Pero hanggang bunga nga pa tayo, makokontrol ko ba yung emotion ko? Pero kung sapakin mo na akong ganun, ay wala nang emotional control. Anong emotional control? But still, hindi ko gagamitin yung aking firearms. Kasi wala naman siyang firearms eh. Mano-mano tayong dalawa. Yun lang. Ngayon, kung matatalo mo ako, nasapak mo ako, nagkandabukol-bukol yung mukha ako, tatanggapin ko yun bilang lalaki. Kasi hindi ako nanalo sa'yo, ang galing mo pala eh. But still, wag mong asahan na hindi kita papalagan. Kasi talagang lalatagan kita ng baraha. Kung may baraha ka, may baraha din ako. Sinapak mo na ako eh. Ganun yun. Kaya bilib ako dun sa kasama kong officer na sinapak ng kasama namin, yung tauhan naming gwardiya. Kaya sabi ko, pasalamat ako. Pero hindi rin mangyayari sa akin yun kasi ipapaduty ko siya eh. Mag-duty ka, bahala ka sa buhay mo. Ganun lang eh. Di ba sa ang importante, nag-duty ako, kumita ako, ganun lang eh. Yung isang kasama ko, kuwan eh, pabida eh. No? Hindi, amoy alak ka, ganun siya. Di sinapak siya. Ganun lang yan. Ako, hindi na ako. Tulad niya, may empleyado matigas ang ulo. Sir, bawal na ako kumarat. Ganun siya sa'yo. O, record ko lang. Pagka-record, sir, matigas ang ulo, report ko. Pagka-report, ako rin pinagalitan. Kaya ka nga nilagay dyan. Para may magdakan. Tapos gusto mo sabihin, anong gusto mo, sir? Sapakin ko yung empleyado. Alam mo yung mga ibang kumpanya, isusubo ka. No? Sa trabaho mo, isusubo ba? Kaya ikaw na yung mag-adjust. Dito, diyan makakatalo yung may alam sa trabaho, may alam sa diskarte. Kaya tinuturo ko sa mga video ko, no? So, guys, matahaba-haba na tayo. Alam na natin yung emotional control, no? Hanggat maaari, hanggat kaya na hindi gagamitan ng firearms kasi wala namang threat, wala namang banta sa buhay, huwag mong gamitin yung firearms mo, no? At saka ganito yan. Hindi naman maiintindihan ka ng kumpanya kung nakipagsuntukan ka kasi sinuntok ka na. Nung sinuntok ka na, naunahan ka na, sinuntok ka na. Tulad nung sitwasyon ni Kuya, anong gusto mo? Siguro yung empleyado may alam din sa pakikipaglaban kasi ang lakas ng loob makipaghamunan eh. Kasi kung hindi yun maalam sa pakikipaglaban, hindi makikipaghamunan yun. So iniisip siguro ng gwardiya na talo ako rito, ginamitan niya ng baril. Hindi ganoon. No, wala naman siyang una-una, hindi ka pa naman sinuntok. Pangalawa, wala naman siyang bitbit na anumang bagay. Ba't kailangan mo barilin? Kasi nga, wala ka ng emotional control. Pangalawa, siguro ang dami mong problema na nakalaga sa isip mo, dumagdag ngayon yung ginawa niyang empleyado, tinira mo na. O, edi, ang bagsak niya sa kulungan. Ngayon, kung makakalusot siya doon sa pangyayari, makakalabas siya agad. Magpapabayad yung tao. Bayaran niyo ako kalating milyon, o. Saan ka kukuha ng kalating milyon? O 1 milyon. O, damage. O, damage namin. 1 milyon, kalating milyon. Saan ka kukuha? Ngayon, magbibenta ka ng lupa. Kung sa ginawa mo, anong nangyari? Na-quits yung lupa nyo. Na which is yun na sana ang pinakakayamanan nyo. Dahil gusto kang makalabas, gusto mo magpiyansa, gusto mo magbayad ng damage doon sa ginawa mo, naisipan ng pamilya mo na ibenta na lang natin itong lupa para lang maikalabas natin si Tampolano. O, diba? Kita mo yung damage na ginawa mo. Dahil hindi mo ginamit ang emotional control mo. Wala dito. No? So, bagong ka gumawa ng mga hakbang, kailangan gamitan ng utak para ang emosyon natin makontrol. Ang emosyon natin, guys, nakokontrol yan dahil dito.
kaalaman mo. Kaalaman mo kung anong kuha, no? Hindi yan nakokontrol sa kuhan. Nakokontrol yan dito talaga yan. Kailangan may laman dahil dito. Lalo kung tuliro ka na, no? Kailangan presence of mind, ika nga, sabi nila. Presence of mind palagi. Ang punong-puno ka ng problema, sabay, ano gusto mo? Ano gusto mo? Ha? Anong batas? Wala na. Hindi mo tinisip yung tinatawag resulta after. No? Sus, kung nagpasensya ako noon, di sana nakapalagpas ko yun. No? Kasi kung nagpasensya ka lang doon, ano gusto mo? Pre, gawin mo na yung trabaho mo, gagawin ko yung trabaho ko. Tapos, inis na inis siya sa'yo, pabayaan mo na. Ngayon, kung inabangan ka sa labas, ikaw, mayabang ka doon sa duty mo. Doon, sukatan kayo. Yun, pare-pareho na kayo doon. Wala sa trabaho. Sige. Be man enough naman. Kung matalo ka sa suntukan, be man enough to accept your defeat. Hindi yung pagkatapos mo matalo, kukuha ka ng another problema kasi natalo ako eh. Nakipagsuntukan ka eh. Ibig sabihin, dalawa lang pupuntahan dyan. Lamang ka or madidihado ka. Pag nadihado ka, tangkapin mo. At least ang problante, lumaban ka. Di ba? Kasi pag kasusunod na hamon nun, lumaban to eh. Kahit natalo ko to, lumalaban. No? Hindi nasukatan yung sino nanalo. Wala namang premyo dun sa ginawa nyo eh. Sa labas, pag nagsuntukan kayo, wala namang premyo yun eh. No? Walang premyo yun. Ang importante doon, nagpalagan kayong dalawa. After nun, mawawala na yun eh. Okay? So, anong lesson guys? We must to have our emotional control by using our brain, our knowledge. Ano sabi niya ni Baron? Knowledge is power. Okay? So guys, kung kayo ay nagustuhan ng topic, paki-like. Kung hindi, paki-dislike. At kung kayo ay hindi pa subscriber, nanonood lang kayo ng video, ayaw nyo mag-subscribe dahil ayaw nyo akong dumaki yung subscriber ko, baka naman pwede na ngayon. Ayan. Pindutin yung subscribe button, idamay mo na yung notification bell, at huwag kalimutang panoorin yung ating mga patalastas. Lilima na lang kayo, hindi pa kayo nanonood ng palatalastas. Bye-bye guys. Kita-kita sa next video.